South Korea daw ng Pilipinas. Ganito palagi ang banggit ng mga taong nakakapunta sa lugar na ito sa Kabayan Benguet. Bakit kamo? Akalain mo kasi umaabot ng 8 to 12 degrees Celsius ang klima dito. Sobrang lamig. Kaya kung mabibigyan ka ng pagkakataon na magbakasyon sa pinakamalamig na campsite sa Pilipinas, pupuntahan mo ba? Yan ang sinubukan naming mga magtotropa. 4 na araw, 350 kilometro ng biyahe, at lakas ng loob para marating ang coldest campsite in the Philippines, ang Lake Tabeo. Simulan natin ang storya sa aming biyahe papuntang Benguet. Yo, what's up? Good morning. Another camping adventure. Kasama yung mga tropa. What's up guys? Dito tayo ngayon sa Lake Shore. kasama si Alison Shore. Kumpleto na kami para tumungo sa Benguet. Pero may bagong tropa kami na gusto pa ata sumama eh. Ayan na. Something na may ako. Lowered. Sa mga oras na ito ay binabagtas na namin ang Marcos Highway. Mas mabilis sana ang daan sa Cannon Road kaso sarado ang daan dahil sa nagdaang bagyo. Bawal yung ganyan, may bucket hat. Ano pong kaso yun, sir? Kasi hindi mo, bucket hat. Oh. Palikod ng ulo mo, lagi may nagtatanong, bakit? Hindi ka makakapag-focus sa drive mo. Ano? No, bawal yan. Bakit hat na eh? Bakit so? Bakit? 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 Usapan natin yan. O, gusto mo ticket na lang. Asan ang helmet mo? Makalipas ang siguro mga 4 na dadyok sa biyahe, tumungo muna kami sa Baguio Public Market para mag-resupply. Bale, lulutuin namin sa bukas, beefsteak at saka ensalada. Ensalada. Okay. Yung 29 na lunch ay inihaw na lempo technically. Saka munggo. So sa lahat na nabanggit kong putahe, hindi nasunod lahat. Bakit? Malalaman nyo mamaya sa vlog. Basta, ang tip ko lang sa mga nagbabalak pumunta ng Tabeo, bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo sa Baguio Public Market. Namili lang kami sa palengke ng mga kailangan namin. Kulang pa, kaya mamaya pupunin namin yung lahat sa Kabayan Public Market. Kakain muna kami ng lunch. Punta kami ng Original Chef Outlook Drive. Saan kumakain ng mga taxi drivers? Pagkatapos ng Chibog ay inakyat na namin ang daan papuntang Lake Tabeo. Halos 3 oras din ang aabutin papuntang Kabayan, pero di mo mararamdaman dahil sa sobrang ganda ng view na madadaanan mo. Mapamotor, sedan o kahit anumang uri na sasakyan ay kayang-kaya papunta sa Tabeo. Sementado ang daan kaya siguraduhin nyo lang na nasa kondisyon ng mga sasakyan nyo dahil mahabang paahon ang sasalubong sa inyo papunta doon. Gandang hapon po. Gandang hapon po. Kumukhang one way at parang bangin na ang gilid ng daan, tsak, malapit ka na sa Lake Tabeo. Unti-unti ay natatanaw na namin ang lawa kaya sa wakas, malapit na din tayo. Nakarating din.
Akalain mo na may lawa sa bundok, no? Isa ang Lake Tabeo sa tinatawag na 4 mystical lakes sa Kabayan, Benguet. Andito din ang Incolos, Latip Ngapos, at ang Bulalakaw. Parte sila ng tinatawag na Tabeo Trail, kasama ang hike trail na tinatawag ding Junior Pulag. Malapit lang kasi ang Mount Pulag dito eh. Pwede mo din i-side trip ang Mount Tabayok. Sobrang daming pwedeng gawin dito, pero sa ngayon, set up muna tayo ng campsite kasi dumidilim na din. Time check. 5:52 na ng umaga. Sobrang lamig. Currently, it's 12 degrees. Medyo natumba yung mga trapal namin kasi lakas ng hangin. Naririnig ko na siya kagabi pero dahil sobrang lamig na hindi naman ako makalabas. Antok na rin ako kasi sobrang haba ng biyahe namin kagabi. Sa sasakyan kami natulog kasi na anticipate ko ng sobrang lamig. So ito yung setup namin. Balot na balot. Sobrang lamig. Habang tulog pa ang mga kasama namin ay sinamantala muna namin na liputin ang paligid. At nagulat kami na marami din palang plantasyon katulad ng patatas, carrots at cabbage na tanim ng mga lokal. Daming mga baby carrots na siguro nasira to nung bagyo. Anong asin yan mo? At sabihin ko yung camera sa ganito. Ayos lang. Gusto may wifi. Kaya kong camera sa ganito basta meron akong PC. Pero kickstart the day. Painit lang tayo ng kapeng bilisan. Kapeng mainit. Tapos malamig na lugar. Akala mo may ganito pala sa Pilipinas, no? Sige lang. Beer pa, pre. Libreng beer. Libreng beer. Galing sa kapwa nating mga campers. Maraming salamat kina Simon at Riri, mga katabi naming campers from Las Piñas, para sa beer at pomegranate. Congrats sa Luzon Dup nyo. Sheesh. Yeah. Pomegranate. Maasim. Masarap siya kaysa sa Pomeranian. Ito po si Ira, kaka-vent lang. Right now, meron kaming konting dilema lang naman. Actually, major pala to. Madami kaming nabiling sahog at saka mga gulay sa Baguio Public Market at saka sa Kabayan. Pero ang problem, di kami nakapag-secure ng ulam kasi it's either frozen foods yun o mga dilata lang. Ngayon na nandito na kami sa Lake Tabeo, may mga tindahan naman sa area. Maghahanap kami ng available na ulam. May mga frozen foods daw. Pero as per scouting namin kahapon, wala nang stock. Di pa daw nagbababa and probably next week pa. Ayun! Sinapang bangus. Kunin na natin tong isda. Ako okay lang sa akin yan. Bangus secured. Gizzard. Baka matagakan. Ngayon ay maghahanda na kami ng pananghalian. Ang dapat na inihaw na liempo, naging inihaw na bangus pero solid pa din. Parte ng journey na mabago ang plano pero enjoy pa din ang lahat. Kanya-kanya kami ng toka sa gawain para mapadali na ang tanghalian. Munggo.
Isa. Ayun. Nakastock na ng ano ko, chichirya, ubus na. Food coma na ang lahat. Bumili ng soft drinks. Siesta time pa. Diyan ako umay na. Oras na siguro para maglibang, para mawala naman yung antok sa katawan namin. Ano ba naman yan? Pero at least may confirmation na rubber si Geril. Parang sale lang siya. Sino ni Rob Makael? Siya? Nauna siya. Ay, nauna pala. So, So, 7th ako. Oo. ang rubber na nga siya. Akin na. So, ano ka? Rubber Ay, putang ina. Si Kin, kaya siya naging sus kasi kung pinagpalit sila ni Keril, dapat hindi na insomniac yung pangalawang boss. Or baka jestering siya. Baka tanner siya. Baka tanner siya. President. Pumunta din dito. Oo, nasabi ko na. Kaya wala akong ano sa kanya eh. Tama! Ang galing mo kasi hindi talaga ako sir. Insomniac ako. Oo nga! Alam mo, kita mo ginawa ko? Inantay ko muna magsalita siya kasi inaantay ko bawal niya magsalita. Habang nasisira ang pagkakaibigan nila dahil sa werewolf card game, ito naman ako at nakatagpo ng bagong kaibigan sa Tabeo. Gusto niya. Ang pinangalan ko sa kanya ay si Tabi kasi Tabeo. Gets? Puta. Sige. Ito tayo ngayon. na lang natin para hindi na Ito tayo ngayon. May 5 beer! Dapat Yan tayo natin ngayon. gawin para magkaulam Para bukas magkaulam ay... natin. Magbiya. Alam mo, ito. Go. Wala tayong ulam Wala tayong... Hindi, wala daw tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Wala tayong gagawin. Kasi settled na kanina. Kasi ang resulta ay... Wait lang. Puro mukha. Mag-glow up tayo. Pag di tayo kumain. Hindi kumain, mag-glow up. Mag-glow up. Ang ganda. Dahil sa masalimuot na kapalaran tungkol sa uulamin namin bukas, ay naisip na din naming maghanda ng hapunan bago pa kami abutin ng dilim. Bale, itong mga leeks na to, libre lang yan. Bigay lang din sa amin yan ng mga tiga dito. Ngayon ay sinusutoy na ni David ang garlic. Ang gagawin mo dyan? Onion leek soup. Onion leek soup. Boiled al dente jasmine rice. Special rice. Special rice. Special yung rice sa Special rice yan, Palengke. 60 pesos per kilo. Ito pagkain namin. Ihaw na manok. Tsaka fried potatoes. Mababad sa radyo. vlog. Kaya Oh, pre, bobo. For today's video kami ay lalamigin part 2. Yun pala laser. May part 3 pa bukas. Ano masasabi mo sa sa gabi? Sarap, chill, malamig. Kasama yung mga day ones. Yo, so this concludes our first day here in Lake Tabeo. Pumasok na kami ng sasakyan kasi sobrang lamig at saka umuulan na din. Ngayon ay 12 degrees na. See you guys tomorrow. Maaga pa lang ay gumising na kami.
Nagkape at inasikaso ang problema tungkol sa kawalan ng ulam para mamaya. Ang iba naman ay nagpunta ng tindahan para mag-resupply. Ngunit higit doon ay meron pa kaming isang kinakaharap na problema. Nagising ka ba ng madaling araw at lumabas ka? Pinulon mo ba tong tali na to? Tinali mo ba siya? Meron ako naririnig na footsteps kung sino man yun. More than so baka siya yun eh. Kasi iya ako ng ihi. Hindi eh. Sabi ko baka nga ikaw sa'yo. Iniis ko baka yun. Kasi kami pareho ni Keril yung nag-ayos ng ng mga tumba. Pero upon fixing kasi, ito lang yung katang-italing nakapulo na parang pinulo ng tao. Ito lang yan. It's either sobrang lakas lang talaga ng hangin at na-jumbled lang talaga ng hangin yon. Pero ang tataka ko kasi may nut kasi na pang tao yung gumawa. Eh no, ayos eh. Simon. Bumalik. Okay niya ba yung Hindi ikaw pre. Kung ano man ang kababalaghang bumabalot sa campsite na ito kagabi. Para masagot ang lahat ay kumonsulta na kami sa mga baraha. For today's video, malalaman kung sino ang nagtali ng lubid. So, yun pa rin. Yung sitwasyon, kailangan gawin, at kung Patang- sino. Kung sino. Okay. Yan. Aray ang ating sitwasyon kagabi. Kung ipasok kaya ito sa backpack ko Tapos, ang kailangan daw nating gawin, pumakin. Sikap, pumakin. Tapos ito daw yung Dahilan. Ayan. dahilan daw kung ba't daw natali at sino. Napapasa kasi ng ulan. Napapasa Parang sinasabi niya siguro, tanga ako yun. Kasi napapasa kayo sa ulan. Mabait siya. Mystery solved. Mystery solve. Yun na yun. Solved na ang misteryo. Maraming salamat sa mga charot cards. Maraming salamat, Kap. Ikaw talaga yung nagtali. Buti na lang may nagkatay ng baboy sa kabilang sitio kaya nakabili kami ng ulam sa kanila. Swerte nga naman talaga no? Kaya ngayon ay makakapaghanda na kami ng aming pananghalian. At ang putahe, adobo. Nabalitaan namin na nagbukas yung cafe sa taas kaya agad-agad namin tong pinuntahan. Naaalala mo yung sa House Moving Castle, yung babae pumunta siya dun sa may bundok, tas inakyat niya. Parang ganito yun eh. Ito. Parang ganyan yun, tumatakbo lang siya. Pakuha na ang cupcake sa S. Tatlo ang malapit na tindahan sa Lake Tabeo. Malaki ang pasasalamat namin sa kanila dahil dito kami nagre-resupply ng mga pagkain. Meron din silang piso wifi kung sakaling kailangan mo ng internet. So ngayon ay nasecure na namin ang muffin. Gagala na kami. Kato or naka lang talaga siya. Nakaganyan lang. Ang ganda ng ulap, pre. Sinusulit na namin ang paligid dahil paalis na din kami bukas. Puro paahon ng lakad pero kayang-kaya. Sobrang ganda ba naman ng tanawin eh. Si Chanyol. Kinakanta mo yung cartoon? Hindi. Akala ko yung cartoon mo. Bakit? 1, 2, 3. Taas pa dito. Yun o. Unti-unti na ding dumidilim kaya balik na tayo ng campsite. Sinigang. Tinapa rice. May kutsara ako dyan. Saktong-sakto sa malamig na panahon ang hapunan namin. Sinigang at daing na tilapia. Lunchbox na
Palamig ng palamig ang gabi, kaya sa huling araw namin sa Tabeo, hindi mawawala ang campfire. Maaga pa lamang ay sinigurado na naming magligpit ng mga gamit at maglinis ng mga kalat. Bago kami lumisan, nilibot ko munang muli ang paligid ng Tabeo. Masasabi ko ba na sulit ang pagpunta dito sa Lake Tabeo kahit na 10 hours yung biyahe from Manila, kahit na matarik yung daan? Short answer is yes. Okay yung lugar, sobrang ganda. At tahimik, lamig ng klima. Sobrang babait ng mga tao dito. May mga kulang kaming mga gamit, pagkain namin, sa mga lulutuin namin, pero nagpo-provide sila. May nagkakatay daw ng baboy dun sa kabilang sitio, so kung gusto daw namin kumuha, tsaka bumili. Kasi kung wala yun, kung hindi nangyari yan, malamang siguro Delata Gaming kami o Pancit Canton Gaming kami. Ito yan, yung clouds na nakikita nyo dyan. Kaninang umaga kinakain yung mga bahay ng clouds. Sobrang ganda niya tingnan. Surreal. Nakaka-reset ng kaluluwa. Balik na tayo ng campsite, baka hinahanap na tayo. Kakaiba yung pakiramdam kapag nasa gitna ka ng kalikasan. Ibang enerhiya at saya yung binibigay sa'yo. Muni-muni, tapos malamig na klima, sobrang sarap balikan. Maraming salamat, Lake Tabeo. Ako po si Ali at Hiraya Manawari. Ali Motovlog! Ali Motovlog! Like, share, subscribe.